Magda! Abay, lumabas ka dyan! 3 buwan na yung utang nyo, hindi mo pa rin binabayaran! Pasensya ka na, Aling Lorna. Hindi ba kasi sumasahod si Rolly? Huwag kayong mag-alala. Sa katapusan, magbabayad na ho kami. Naku! Yan ang sinabi mo sa akin noong nakarang buwan. Anong nangyari? Ni pisong duling, wala akong natanggap mula sa inyo. Pangako po, Aling Lorna. Sa katapusan po, magbabayad na po ako. Mabuti sana kung bahay ang punan nitong apartment ko. Hindi naman. Abay, naghahanap buhay lang din ako, Magda. May anak din akong pinapaaral at pinapakain. Walang magagawa yung pasensya mo sa kumakalam nilang sikmura. Alam ko naman po yun. Pasensya na po. Sa susunod na linggo, Magda, ha? Sa susunod na linggo na ang palugit ko sa inyo. Kung hindi pa rin kayo makakabayad, abay, magpapapasok na ako ng bagong tenant dito. Kaya kayo, magsimula na kayong mag-impake ng mga gamit nyo. Lalo na't alam nyo sa sarili nyo na wala naman kayong pambayad ng renta. Maghahanap po kami ng paraan, Aling Lorna. Pasensya na po talaga kayo. Ay nako, ewan! Puisit! Malas kayo sa negosyo ko! Hindi nakasagot si Magda sa matandang landlady nila. Naging mabuti sa kanilang matandang babaeng yun. At alam nilang miski ito ay nagigipit din minsan. Ngunit sa kalagayan ni Magda, kahit pigain man siya nito, ay wala siyang mailalabas na pera. Tanging ang asawa lamang nitong naghahanap buhay sa kanila. May isa silang anak na babae na kasalukuyang nag-aaral sa elementarya. Hindi sapat ang kita ng kanyang asawa bilang empleyado sa isang hindi kalakihang kumpanya sa Maynila. Sa hirap ng buhay at sa mahal ng mga bilihin ay hindi kayang tustusan ng kanyang asawa ang lahat ng pangangailangan nila. Sa susunod na linggo ay bayaran na naman ng kuryente at tubig. May mga utang pa sila sa kanilang mga kakilala. Tsak na ang sweldo ng kanyang asawa ay hindi kakasya para sa budget nila sa buwan na yun. Walang magawa si Magda. Nagkasakit na ito at naoperahan. 3 buwan na ang nakalilipas. Lahat ng ipon nilang mag-asawa ay nasaid dahil sa mga gastusin sa ospital at sa mga reseteng gamot nito. Naawa man siya sa asawa ay wala siyang magawa kung hindi ang umiyak at ipasa Diyos na lamang ang lahat. Natulala na lamang si Magda sa bigasan nilang walang laman. Wala siyang sasaingin para sa hapunan nilang mag-anak. Tsak na gutom na ang kanyang asawa at anak na pauwi na sa kanilang bahay. May inipit siyang 500. Yon ang huling pera nilang mag-asawa. Kailangan niya pa yung tipirin upang umabot hanggang sa susunod na linggo. May maliit na tindahan sila Aling Lorna na malapit sa kanilang bahay. Hindi naman makautang ng bigas doon si Magda dahil sa sobrang haba ng listahan na meron sila. Pinagbawalan na sila ni Aling Lorna at ng anak nito na siyang nagbabantay ng tindahan na pautangin pa sila. Habang namumroblema si Magda sa kanilang kusina ay nakarinig siya ng 2 katok mula sa labas ng pintuan ng bahay nila. Bumukas naman yun ng bahagya at pumasok ang kanyang asawa. May dala itong 2 supot sa magkabilang kamay. Nakangiti nitong niyakap ang asawa. Nandito na ako, mahal. Oh, anong nangyari sa'yo? Sumakit ba ang tahi mo? Nakainom ka na ba ng gamot? Ayos lang ako. Ano ka ba? Ang aga mo yatang umuwi ngayon. Wala masyadong ginagawa sa opisina eh. Eto nga pala dala ko. 1 kilong manok. I-adobo mo, luto mo ha. Bumili na rin ako ng bigas. Magsaing ka na habang wala pa si Ella. Panigurado gutom na yun. Saan ka naman nakakuha ng pera, mahal? Sa susunod na linggo pa ang sahod mo ha. May nagpautang ba sa'yo? Huwag mo nang isipin kung saan galing ang pera. Ang importante, masarap ang ulam natin ngayong hapunan. May pag-aalinlangang tinanggap ni Magda ang supot na ibinigay ng asawa. Sa buwan ng sahod nito ay laging ibinibigay ni Rolly sa kanya ang lahat ng pera nito. Walang natitira sa kanyang asawa kung kaya't medyo nagtaka siya
kung saan kinuha ng lalaki ang pambili ng bigas at ulam nila. Wala naman itong ibang pinagkukuhaan ng pera maliban sa pagiging empleyado sa opisina. Habang naghahanda ng kanilang hapunan, ay naisipang buksan ni Magda ang usapan tungkol sa nangyari. Ilang oras na ang nakalilipas. Mahal, pumunta pala dito si Aling Lorna kanina. Naniningil ba? Ako nang bahala dyan. Huwag mo nang problemahin ang bagay na yan. Mahal, ano kaya kung magtrabaho na rin ako? Magaling na rin naman ako eh. Hindi na sumasakit yung tahi ko. Hindi ba't napag-usapan na natin to? Dito ka lang sa bahay. Sino mag-aasikaso sa amin sa araw-araw? Hindi ba't sinabi ng doktor na 6 na buwan ka? Yun na yung pinakamahabang pahinga mo. Magpagaling ka na lang muna dyan, ha? Mahal, hindi naman sa minamaliit kita ha. Pero kulang ang sweldo mo sa araw-araw nating gastusin. Ilang buwan na tayong hindi nakakapagbayad ng renta. Pumunta rito si Aling Magda kanina dahil ilang buwan na raw tayong hindi nakakapagbayad. Kung hindi tayo magbabayad sa susunod na linggo, palalayasin niya na tayo. Mahal, saan tayo pupulutin? Nag-aaral pa ang anak mo. Marami pa tayong dapat bayaran. Ako na nga ang bahala. Hindi tayo nakakabangon buhat tong operasyon mo. Kaya huwag ka nalang makulit, okay? Baka kung ano pang mangyari sa'yo, dagdag gastusin pa yan. Maghahanap na lang ako ng trabaho na hindi mabigat. Kaya ko naman eh. Magluto ka na nga lang ng hapunan natin. Papasok na ako sa kwarto, tapos ang usapang to. Maliwanag? Nais pang umapila ni Magda sa mga sinabi ng asawa nito. Hindi pwedeng umasa lang lagi sa asawa. Alam niyang napapagod na rin si Rolly. Nadaraman niyang gusto na nitong magpahinga saglit, ngunit hindi pwede dahil wala silang kakainin sa pang-araw-araw kung ginawa niya yon. Hindi siya pwedeng mapagod dahil may mga umaasa pa sa kanya. Kinabukasan ay nagtaka si Magda dahil hindi pa rin nakabihis ang kanyang asawa. 7:00 na ng umaga yon, ngunit andoon pa rin siya at nagkakape sa kanilang sala. Tutok na tutok ito sa kanyang pinapanood na balita sa telebisyon. Napatikim na lamang si Magda upang agawin ang pansin ng asawa. Nilingon siya nito at inanyayahan na tumabi sa kanya. Halika nga dito, mahal. Tabihan mo nga ako dito sa upuan. Wala ka bang pasok ngayon? Hindi ka pa nakakaligo. Meron. Day off. Day off? Hindi ba't Sabado ang day off mo? Pinalitan ng bus namin eh. Ganun ba? Paano nga pala yung bayad sa renta natin kay Aling Lorna? May utang pa tayo sa tindahan niya. Huwag mo nang alalahanin yan. Nabayaran mo na ba? Ilang libo rin yun. Hindi na siya sinagot ng kanyang asawa. Bagkos ay tinungga nitong tasang may lamang kape. Tumayo ito upang pumunta sa kusina para hugasan ang kanyang tasa. Sinundan na lamang siya ng tingin ng asawa nito. Malayo ang kanyang tingin kung kaya't nag-aalala si Magda. Alam nitong may hindi sinasabi sa kanya ang kanyang asawa. Nilapitan niya ito at niyakap mula sa kanyang likuran na ikinagulat naman ng kanyang asawa. Agad naman itong nakabawi sa gulat, saka hinarap si Magda upang yakapin ito pabalik. Ayos ka lang ba? May hindi ka ba sinasabi sa akin? Kumusta ang trabaho mo? Napabuntong hininga ng malalim si Rolly sa katumango. Ayos lang. Magtapat ka nga sa akin, Rolly. May problema ba? Magsasabi naman ako sa'yo kung meron, di ba? Ay nako, magbisi ka na nga. Alis tayo. Saan naman tayo pupunta? Huwag ka na magtanong. Dali na. Dinala si Magda ng kanyang asawa sa isang mall na hindi kalayuan sa kanila. May dalang malaking cart ito at tulak-tulak niya habang siya naman ay nakasunod dito. Kinuha nito ang mga gusto niyang bilhin na lalo namang ipinagtaka ni Magda. May budget pa tayo dito, mahal?
Baka mamaya mapahiya tayo dun sa cashier. Sobrang 10,000 na itong mga kinuha mo. Ano ka ba? Ayos lang naman. Grocery natin yan sa susunod na buwan. Bakit puro naman dilate ang kinuha mo? Kulang na lang agawan natin ang pwesto si Aling Lorna sa sari-sari store niya. Kung pwede lang naman, bakit hindi ba? Tama na siguro tong kinuha ko, no? Matawa-tawang sumunod si Magda sa asawa nito. Hindi niya alam na ang sunod-sunod na swerte nito ay kasunod ng maraming pagsubok sa kanilang buhay mag-asawa. Sa mga sumunod na linggo ay hindi na sila kinulit ni Aling Lorna. Panakanakang binabantayan nitong mag-anak na siya namang napansin ni Magda. Ilang araw nang ganyan si Aling Lorna. Bakit? May ano ba kay Aling Lorna? Patingin-tingin kasi siya dito. Hindi ba't nabayaran mo na yung utang natin sa kanya? Oo, bayad na yun. Yaan mo na lang siya. Baka may tinitingnan lang. Pabalik-balik lang siya eh. Parang may gustong sabihin na hindi niya masabi. Nagkibit-balikat na lamang si Rolly. Saka itinoon nito ang kanyang pansin sa kanyang kinukumpuning sirang radyo. Ilang araw ka nang hindi pumapasok ah. Sobrang haba naman ang day off mo. Umabot na ng ilang araw. Minsan lang naman to. Pagbiyan mo na ako. Ikaw ang bahala. Total ikaw naman ang nagtatrabaho para sa pamilya natin. Teka, ano ba yung ginagawa mo? Bakit ka nag-aayos ng radyong yan? Hindi ka naman marunong magmekaniko. Sinusubukan ko lang naman. Tinuruan kasi ako nun ni tatay na magkumpuni ng mga sirang gamit. Malaki-laki rin ang kita sa pagkukumpuni. Ay bala ka bang iwanan ng trabaho mo para dyan? Ikaw talaga kung ano-anong iniisip mo. Sideline ko lang to. Pa-extra-extra lang ba? Kaya ba nakapagbayad tayo kay Aling Lorna dahil sa pagmemekaniko mo? Hindi mo man lang sinabi sa akin. Asawa mo rin naman ako. Ang hilig mo talaga mag-isip ng kung ano-ano. Sweldo ko yan sa kumpanya yung ipinambayad ko. Ako na lang muna ang hahawak ng pera habang hindi pa ako bumabalik sa trabaho. Ayos lang naman yun sa'yo, di ba? Maliit lang naman ang sweldo mo. Sa laki ng ginastos natin noong 1 linggo, mahigit 3 sahuran mo na yun. Nagtatampo na ako sa iyo ha. Alam ko may hindi ka sinasabi sa akin. Hindi na siya sinagot ng asawa dahil biglang umingay ang radyong kinukumpuni nito. Tuwang-tuwa ito dahil naayos niya na ang radyong yon. Tingnan mo mahal, gumana uli siya. Ang galing ko talaga. Lumabas ito ng kanilang tinutuluyan upang dalhin yon sa kanilang kapitbahay. Yon ang nagmamay-ari ng radyong inaayos ni Rolly. Nagtanong ang matanda kung may kilala bang nag-aayos ng radyo ito. Ngunit imbis na ituro sa alam niyang mekaniko ay kanyang kinuha ang sirang gamit upang siya na lamang ang mag-ayos. Dinala ng lalaki ang radyong gumagana na ulit sa bahay ng matanda. Tinesting nila ito at pareho silang natuwa sa naging resulta ng tunog nito. Nagbigay ito ng 300 bilang bayad sa pag-aayos ng radyo nito na siya namang tinanggap ng malugod ni Rolly. Umuwi ito sa kanilang bahay kung saan naabutan niya ang kanyang asawa na nagliligpit na ng mga ginamit niya sa pagkukumpuni ng sirang radyo. Ako na dyan mahal. Tingnan mo to, bigay sa akin ni Mang Jose. 300 yan. Hindi na masama ito, lalo't hindi naman ako professional na nag-aayos ng mga sirang gamit. Malaki-laki rin ang naibigay niya. Bakit hindi na lang siya bumili ng bagong radyo sa 300 niya? Mura na ngayon ang radyo. Binili raw kasi ng namayapang asawa niya yun sa kanya. Siyempre, hindi matutumbasan ng kahit anumang halaga ang pagpapahalaga niya sa radyong yun. Habang kaya pang ayusin, ipapaayos niya raw. Ang sweet, di ba? Kung sa akin mangyayari yan, ganun din ba ang gagawin mo? Nung klaseng tanong yan. Mahalaga kayong dalawa ni Ella sa akin. Mahal na mahal ko kayo. Kaya gagawin ko ang lahat para hindi kayo mawala sa akin. Okay? Tila lumutang naman sa hangin si Magda sa narinig mula sa asawa. Kinikilig siyang marinig ang mga salitang yon mula kay Rolly. Sa ilang taon nilang pagsasama
ay hindi nawawala ang pag-aalaga at pagmamahal nito sa kanya. Sa sumunod na mga araw ay sunod-sunod nang pumunta ang mga tao sa bahay nila. Ikinagulat at ikinatuwa ito ng lalaki. May mga pumupunta sa kanilang tinutuluyan upang magpaayos ng iilang sirang gamit, katulad ng electric fan at TV. Kung kaya naman medyo lumuwag-luwag na din ang budget nilang mag-asawa. Grabe talaga ang swerte sa buhay natin, mahal, no? Kaya nga eh. Iba rin talaga magpasalamat si Mang Jose. Biruin mo, tinutulungan niya pa tayo magkaroon ng mga customers. Sana magtuloy-tuloy na ito, mahal. Para naman makabangon na tayo. Naantala ang pag-uusap ng dalawa nang pumasok ng walang katok si Aling Lorna. Galit na galit itong naglahad ng mahabang listahan sa kanilang harapan. Magda, Rolly, total naman may pera na kayo. Abay magbayad na kayo ng utang ninyo. Akala ko ba nabayaran na ni Rolly yan, Aling Lorna? Anong bayad? Abay 500 lang ang ibinigay niya sa akin. Hindi pa nga nangangalahati yung utang na meron kayo. Kulang-kulang 4,000 na rin yun, ba? Ako na bala po dyan, Aling Lorna. Ako ho ang may trabaho, kung kaya dapat sa akin kayo dumidiretso. O, di magbayad ka na. Ikaw pala tong may trabaho eh. Porket may mga customer na kayo, abay nagmamayabang na kayo? Mawalang galang na po. Hindi po ibig sabihin na may pumupunta para magpaayos dito. Maganda na po ang kita araw-araw. Wala naman po kayong narinig mula sa amin na nagyayabang kami. Oy, hindi pa ba pagmamayabang yung ginagawa nyo? Halos araw-araw ay lumalabas kayong mag-asawa. Lagi kayong maraming dala kada uwi. Labas na po yata kayo kung ano man ang ginagawa naming mag-asawa. Kung nayayabangan ka man sa amin, Aling Lorna, siguro nasa inyo na po ang problema. Wala kaming ginagawang masama. Hahablutin na sana na matandang babae ang buhok ni Magda nang pumagitna si Rolly upang pigilan ang posibleng pisikalan ng dalawa. Inilayo agad nito si Aling Lorna sa kanyang asawa. Hinarang nito ang kanyang katawan upang hindi makita ng matanda ang kanyang asawa. Huwag mo nang bastusin kami sa loob ng aming pamamahay, Aling Lorna. Lalo't nasasaktan mo ang asawa ko. Ito ang 5,000. Kunin niyo yan. At umalis na kayo rito. Nagtitimping inilabas ni Rolly ang 5,000 piso sa kanyang bulsa. Ibinigay niya yon sa matandang babae na nanggagalaiti sa kanilang harapan. Akin na yan. Abay sa susunod, bayaran niyo ang renta nang hindi ko kayo binibigyan ng mahabang palugit. Abay nasasanay kayong hindi nagbabayad sa tamang oras kahit may pera naman kayo. Agad namang inagaw ng babae ang perang inilabas ni Rolly. Saka lumabas padabog ng kanilang bahay. Ayaw talagang makakita ni Aling Lorna nang lumuluwag-luwag sa buhay, ano? Napaka-inggitera niya talaga. Hayaan mo na lang siya. Huwag mo na lang patulan, baka magkasakitan pa kayo. Paano na lang kung nakalapit siya sa iyo kanina? Baka kung ano nang nangyari. Tandaan mo bagong opera ka. Ano ka ba? Hindi ko naman siya papatulan. Pero sisiguraduhin kong may mahila akong buhok sa kanya. Kung mangyari man nasaktin niya ako. Ang kulit mo talaga, oo. Siya nga pala. Magbukas ka na lang ng dilata para sapunan natin mamaya. Naibigay ko na kasi ang lahat ng perang meron ako kay Aling Lorna eh. Lahat talaga ng meron ka? Yung sweldo mo sa kumpanya, ubos na rin? Oo. Huwag kang mag-alala. Sakaling maayos ko tong TV na to, panigurado may 500 tayo bukas. Napabuntong hininga na lamang si Magda. Pumunta ito sa kanilang kusina upang maghanda ng kanilang makakain sa gabi rin yun. Sapat na ang isang sakong bigas na binili nilang mag-asawa noong lumabas sila para mag-grocery. Marami ring stock ng mga dilata at mga pagkain na may mahabang shelf life. Sa mga sumunod na araw ay napansin nitong halos sa mga sirang gamit na ang kanyang atensyon. Hindi na ito pumasok sa kanyang trabaho, kung kaya't kinumpronta na siya ni Magda. Magtapat ka nga sa akin, Rolly. Wala ka na bang trabaho? Ano ba tong ginagawa ko? Trabaho to, di ba? Huwag mo kong pilosopuhin.
Natanggal ka na ba sa kumpanyang pinapasukan mo? Oo na. Aminin ko na. Halos 3 linggo na akong natanggal sa trabaho. Palugi na yung kumpanya, kaya naisipan nilang magbuwas ng trabahante. Isa na ako ron. Siyempre, hindi naman ako gaanong kagalingan sa mga ginagawa ko. Ano bang panlaban ko sa mga kasabayan ko ron? Magagaling ang mga yun. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Ayoko kasi mag-alala ka pa. Naghahanap naman ako ng paraan para kahit papano maging maayos ang buhay natin, di ba? Pasensya na kung hindi ako nakakatulong dito sa gastusin sa bahay. Pakiramdam ko tuloy. Napakapabigat ko sa'yo. Malaking bagay na ikaw yung nag-aasikaso sa amin ng anak natin. Huwag mo nang isiping pabigat ka. Paano na lang kami kung hindi ikaw ang nag-aasikaso sa amin, di ba? Hindi alam ni Magda kung matutuwa ba siya sa narinig mula sa asawa o manliliit dahil ito lamang ang bumubuhay sa kanilang pamilya. Dating cashier siya sa isang malaking department store. Doon sila nagkakilala ni Rolly nang minsang bumili ito ron. Ang isang beses na pagkikita nilang dalawa ay nasundan ng nasundan hanggang sa maging magkasintahan ng mga ito. Pagkalipas ng ilang taong pagsasama ng mga ito ay ikinasal sila sa simbahan. Parehong wala ng kanilang pamilya nang ikasal sila. Tanging iilang kaibigan at katrabaho nila ang pumunta upang masaksihan ang pag-iisang dibdib nilang dalawa. Ulila na si Magda. Wala itong kapatid o malapit na kamag-anak. Namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente noong siya'y 15 taong gulang. 27 taong gulang na siya ngayon. Si Rolly naman sa kabilang banda ay may mga magulang pang nabubuhay sa probinsya nila. Kahit na nag-iisang anak ay hindi yun naging balakid sa kanya upang hindi makaluwas ng Maynila upang magtrabaho. Nalaman na lamang ni Magda noong ikakasal pa lang siya sa kanyang asawa na nag-away ang mga ito bago pa man siya makaluwas sa syudad. Ipinaliwanag ng maayos ng lalaki ang sitwasyon ng kanilang pamilya kung bakit hindi makakadalo ang mga ito sa kasal nilang dalawa. Matagal nang walang komunikasyon ng mga ito sa isa't isa. Minsan naman ay binubuksan ni Magda ang usapan tungkol sa pamilya ng lalaki. Ngunit napupunta lamang sa pagtatalo dahil naiinis ang lalaki tungkol sa usaping ukol sa kanilang pamilya. Hindi na lamang ito inuulit pa ni Magda. Dumaan ang mga araw at patuloy na lumalakas ang pangalan ni Rolly sa mga parokyano. Wala pa itong sariling pwesto, kung kaya't sa loob ng kanilang tinutuluyang apartment, kinukumpuni ang mga sirang gamit. Halos hindi na madaanan ang kanilang sala dahil sa mga gamit na nakakalat sa loob ng kanilang bahay. Sa dami ng nagpapaayos ng mga sirang gamit, ay lumuwag-luwag na din ang tipid na budget nila sa isang buwan. Tumawag sa akin si Lito. Kukunin niya daw yung pinapaayos niyang TV. Naayos mo na ba yon? Hindi pa nga eh. Komplikado yung sira ng TV niya. Ang hirap ayusin tsaka wala akong piyesa na pwedeng ipampalit doon. Wala bang paraan para maayos yan ngayon? Paano yan? Nakapag-oo na ako sa tao. Pupunta na yun mamaya dito. Saglit lang ha. May nakuha akong piyesa sa TV. Sa isang nagpaayos sa akin dito. Susubukan ko yun. Yun lang munang gagamitin. Agad na binaklas ni Rolly ang isang piyesa na nakuha niya sa isang lagayan nito. Ipinalit niya yun sa TV na binabanggit ng asawa. Nang matapos niya yung ilagay, ay agad niyang isinaksak yun upang masubukan kung umaandar ba. Ngunit bago niya pa mabuksan ang TV, ay naantala siya sa isang sunod-sunod na katok na nanggagaling sa labas ng kanilang bahay. Si Magda na sana ang kanyang uutusang magbukas, ngunit hindi niya na ito nakita sa kanilang sala. Napilitan na lamang itong tumayo mula sa kanyang kinauupuan upang pagbuksan ang pintuan. Si Aling Lorna yon, nakabusangot ang kanyang pagmumuka nang datnan siya ni Rolly. Bakit po Aling Lorna? Sa susunod na linggo pa po yung utang namin sa inyo. Ano po bang problema nyo? Yung washing machine kasi namin sa bahay. Abay bigla na lang nasira. Patingnan naman oh.
Yun lang po ba? Teka lang po. Pwede po ba mamaya na lang? May inaayos po kasi akong TV eh. Pupunta po dito yung may-ari. Kukunin na ito mamaya. Mamaya na yan. Kailangang matapos ang labahin ko ngayon. Abay may pasok pa bukas sa mga anak ko. Kaya walang masusuot ang mga yun. Kung hindi pa maayos tong washing machine namin. Napakamot na lamang ng batok si Rolly. Saka napilitang sumama sa matandang babae. Hindi nito namalayan na naiwan palang nakasaksak ang TV. Sumirit ang tunog nito, tanda na nagkaproblema ang kinukumpuni niyang TV. Nasa kusina si Magda at may ginagawa. Ilang minuto lamang na nawala ang mga ito nang biglang may narinig silang pagsabog sa loob ng kanilang bahay. Abay ano yon? Si Magda! Mabilis pa sa 4:00 tinakbo ni Rolly ang kanilang bahay. Agad niyang binuksan ang pintuan. Nakasalubong niya ang kanyang asawa na may takip na basang tela sa kanyang ilong. Umuusok ang mga gamit na naroroon sa sala nila. Hindi pa gaanong malakas ang apoy, kung kaya't pinalabas niya ang kanyang asawa saka naghanap ng malaking tela na pwedeng itakip sa nag-aapoy ng mga appliances. Bago niya nagawa yun, ay kanya munang ibinaba ang safety box. Mabuti na lamang at hindi pa inabot ng apoy ang kanilang safety box dahil paniguradong sunog ang kanilang apartment. Habol nila ang kanilang mga hiningang na paupo sa labas ng tinutuluyang apartment. Doon sila naabutan ni Aling Lorna na agad na pumasok sa loob ng bahay. Abay anong nangyari dito? Malas talaga kayo sa buhay ko. Bukas na bukas din, abay lumayas na kayo rito. Aksidento ang nangyari, Aling Lorna. Wala may gusto nun. Nanggigigil itong dinuro ang mag-asawa. Halos manggalaiti ito sa galit na nadarama. Ayoko na kayong makita rito ha. Abay bukas na bukas din. Dapat wala na kayo rito. Magbayad kayo sa mga nasira nyo dahil kung hindi, ipapakulong ko kayo, mga peste kayo! Tahimik ang mag-asawang nakaupo sa malamig na semento. Nanlulumo ang mga ito sa unos na dumating sa kanilang buhay. Paano na lang tayo ngayon, Ronnie? Hindi ko alam. Umuwi na lang kaya tayo sa probinsya nyo? Hindi ba't nasabi mo noon na malaki ang bahay ninyo? Baka pwede tayo doon. Huwag tayo doon. Maghanap lang tayo ng pwedeng matirahan natin. Walang pupuntahan niyang pride mo, Rolly. Ayokong tumira sa kalsada. Mas mabuting tumira muna tayo sa kalsada kesa umuwi tayo sa probinsya. Ewan ko sa'yo. Isipin mo naman kami ng anak mo. Hindi habang buhay ang away ninyong magpapamilya. Hindi na nakaimik pa si Rolly. Tahimik itong pumasok sa kanilang inuupahang bahay. Saktong dumating naman ang kanilang anak na si Ella na nagulat sa nangyari. Tinanong nito kung bakit sunog ang mga gamit sa loob ng sala na siya namang mahinahong ipinaliwanag ni Magda sa kanyang anak. Hindi kasi namin napansin ng papa mo, anak. May naiwang nakasaksak na TV. Ayun, biglang sumabog. Pinagsimula ng sunog. Mabuti na lamang at naapula ng tatay mo. Ang problema nga lamang, anak. Nagalit si Aling Lorna. Pinapalayas niya na tayo dito. Tinanong siya ng kanyang anak na si Ella kung saan na sila titira, kung palalayasin sila ni Aling Lorna. Nilingon muna ni Magda ang kanyang asawa na nakapamaywang sa harapan ng nasunog na mga gamit bago sinagot ang anak. Maghahanap kami ng paraan ng papa mo. Huwag mo munang alalahanin yan. Problema ng matatanda yan, anak. Nilapitan sila ni Rolly sa kaniyakap ng mahigpit. Napabuntong hininga ito ng malalim, saka hinarap silang dalawa. Ayusin niyo mga gamit niyo. Aalis tayo kaagad dito. Uuwi tayo sa probinsya namin. Akala ko ba ayaw mong umuwi sa inyo? Pinag-isipan kong mabuti ang sinabi mo kanina. Sa sitwasyon natin at sa mga taong dapat nating bayaran, sa mga nasira ay hindi nakakasya ang perang hawak ko ngayon. Ibig bang sabihin yan? Tatakasan natin yung mga taong nakapagbayad na sa'yo? Maging yung dapat nating bayaran kay Aling Lorna? Hindi na muna tayo makakabayad ngayon. Kung makakaipon tayo,
Hindi ko sila kakalimutan. Babalikan ko sila para bayaran ang pinsalang nagawa ko. Bilisan nyo na. Magligpit na kayo ng mga gamit na kailangan natin. Walang nagawa si Magda kung hindi ay ang tumalima sa utos ng kanyang asawa. Sa sitwasyon nila ay paniguradong maraming magagalit sa ginawa nila. Malaki ang tiwalang ibinigay ng mga taong yon sa kanilang mag-asawa upang maayos ang mga kagamitan nilang nasira. Aksidente ang nangyari, ngunit nahihiya ang mga ito sa kapabayaang nagawa nila. Sa gabi ring yon ay tahimik silang umalis sa kanilang tinutuluyan. Masakit man para sa kanilang iwan ang lugar kung saan sila nagsimulang mag-asawa, ay wala silang magagawa. Biglaan ang nangyari. Pumunta sila sa terminal ng bus upang bumili ng tiket. Ilang oras din ang kanilang naging biyahe. Madaling araw na silang nakarating sa probinsya ni Rolly. Malamig at sariwang hangin sumalubong sa kanila. Nakakita agad ng tricycle na namamasada si Rolly, kung kaya't kanya itong tinawag at nagpahatid sa kanilang bahay. Tahimik ang mga itong bumabaybay sa daan kung saan nadadaanan nila ang malawak na mga palayan. Tulog na tulog ang kanilang anak na si Ella. Nagising na lamang ito nang tumigil sila sa isang malaking bahay na gawa sa kahoy. Bukas na ang mga ilaw nang dumating sila. May nakita si Magda na matandang babae na pumapanaog sa hagdan ng bahay. Dali-dali nitong sinalubong ng yakap si Rolly. Bumukas naman ang pintuan ng balkonahe kung saan niya nakita ang matandang babae kanina. Iniluwano ng matandang lalaki na may dalang tasa. Tinitingnan sila nito isa-isa. Nang magtama ang kanilang mga mata, ay agad na binawi ng matanda ang tingin yun. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa malawak na palayan. Itinuon na lamang ni Magda ang kanyang pansin sa matandang nakayakap sa kanyang asawa. Rolly anak, hindi ka man lang nagpasabi na uuwi ka. Biglaan po kasi, inay. Hala, eto na ba ang asawa't anak mo? Mahal, si Nanay Linda nga pala. Nay, si Magda ho, asawa ko, at si Ella anak namin. Napakusot ng mata si Ella pagkatapos ay nagtago ito sa likod ng kanyang ina. Magmano ka sa lola mo, Ella? Iniabot naman ito ang kamay ng matanda. Malawak ang naging ngiti nito sa kanyang mga labi. Titig na titig ito kay Ella na siya namang ikinailang ng bata. Saan nga pala si tatay, inay? Nandyan sa balkon. Halina kayo. Akyat kayo. Ay, teka. Tutulungan ko na kayo sa mga dala nyo. Ang dami naman pala nito. Abay, dito na ba kayo titira? Nagkatinginan muna ang mag-asawa. Si Magdang sumagot sa tanong ng matandang babae. Dito na ho muna kami tutuloy pansamantala. Yun po ay kung ayos lang po si inyo. Nako, kahit dito na kayo manirahan ng tuluyan, abay ayos na ayos lang sa amin. Eh Ricardo, tulungan mo nga kami rito. Itong matandang to talaga, oo. Kung saan tumanda, abay doon pa parang robot. Kailangan pang susian. Tahimik na tumayo ang matandang lalaki. Inabot nito ang mga bitbit ni Rolly, saka ipinasok sa loob ng bahay. Magmano ka sa lolo mo, Ella? Sinunod naman siya nito at saka lumapit sa matandang lalaki. Hindi naman nagdamot ang lalaki sa batang babae. Ibinigay nito ang kanyang kamay saka pinagmano si Ella. Matapos magmano ng batang babae ay ginulo ni Tatay Ricardo ang kanyang buhok. Napangiti na lamang ang mga taong naroroon nang makita nila ang ginawa ng matandang lalaki. Ang ganda-gandang bata, hindi ba Ricardo? Inismira na lamang sila ng matandang lalaki, saka hinigop ang kaping iniinom nito. Ay nako, pagpasensahan nyo na tong matandang to. Ulyanin na kasi kaya ganyan ang ugali. Hey! Matino ang isip ko, Linda. Ay, bahala ka nga dyan. Ay siya, pumasok na kayo. Ako nang bahala sa kwarto nyo mag-asawa. Ikaw, Ella, dito ka sa kwarto ni Lolo Ricardo mo.
Bakit hindi na lang sa isang kwarto sila mag-anak? Bakit mo pakikialaman ng kwarto ko? Nahihiyang lumapit si Magda sa matandang babae at marahang hinimas nito ang kanyang likod. Tama naman po si Tatay Ricardo, Nay. Ayos lang naman po kaming tatlo sa isang kwarto. Huwag mo akong tawaging tatay. Hindi kita anak. Tay naman, respeto na lang po sa asawa ko. Asawa ko po siya. Kinasal na po kami. Kaya sa ayaw sa gusto nyo, anak mo na rin siya. Huwag nyo nang pansinin ang matandang yan. Pumasok na kayo. Tinulungan ni Linda ang mag-asawa sa pagbitbit ng kanilang mga gamit, papasok ng kanilang sala. Sa tingin ni Magda, ay ayaw sa kanya na matandang lalaki. Kabaliktaran ang ugali ng nanay Linda nila. Ngunit para kay Magda, ay mas mainam na yon kaysa matulog sila sa kalsada. May 3 kwarto ito na tanging kortina lamang ang harang. Presko din ang hangin doon na siyang ikinatuwa ni Magda. Ang lamig naman po ng hangin dito, Nay. Naku, doon po sa Maynila. Kailangan pa naming magpaandar ng electric fan buong araw dahil po sa sobrang init. Mabuti nga't nakauwi kayo rito. Sa ilang taong pagtatampo niyang anak ko, abay hindi ko pa malalaman na may apo na ako. Tignan mo, abay nagdadalaga na. Pinilit ko pa kamo, Nay. Ang hirap ng buhay sa Maynila. Lahat nilang binibili. Mabuti pa. Dito na kayo manirahan ng tuluyan. May trabaho namang pwedeng pasukan dito. Ewan ko lang po kay Rolly, Nay. Siya naman po kasi may huling desisyon para sa pamilya namin. Ano sa'yo, Rolly? Para naman may mag-alaga sa amin ng tatay mo. Hindi na kami bumabata. Nay, nasa Manila po ang buhay namin. Mag-iipon lang po kami rito. Tapos babalik kami na mag-ina ko sa Manila. Tila hindi naman nagustuhan ng matandang babae ang narinig niya mula sa kanyang anak. Pilit na ngiti na lamang ang kanyang iginawad at peking halakak. Ay nako, napakaseryoso mo talaga anak. Ako naman ay nagbabaka sakali lamang. Kung magbabago man ang desisyon mo, magsabi ka lang ha. Panigurado, Nay. Sa susunod na mga araw, magbabago na ang isip nitong asawa ko. Ay nako, sana nga anak. Napangiti si Magda sa narinig mula sa ina ng lalaki. Sa isip nito, ipinapahiwatig ng matanda na welcome siya sa pamilya nila. Maiwan ko muna kayo rito. Magluluto lang ako ng hapunan natin. Sige po, Inay. Magpapahinga lang po kami. Mabuti pa nga anak. Ang haba rin ang biyahe ninyo. Nang sila na lang na mag-anak ang natitira sa kwarto, kung saan na malagi noon si Rolly, ay kinausap siya ni Magda. Abala ang lalaki sa pag-aayos ng kanilang gamit. Si Ella naman ay nakatulog na sa kama. Kung kaya't mahina niyang tinawag ang kanyang asawa. Mahal, ayaw ba sa akin ng tatay mo? Paano mo naman sabi yan? Dahil ba kanina, pagpasensyahan mo na siya. Hindi naman dating ganyan yan. Siguro dahil tumatanda na rin kaya ganun. Intindihin mo na lang siya. Habang nandito tayo, kailangan natin siya intindihin sa mga kung anumang nasasabi niya. Nagulat lang naman ako sa sinabi niya. Akala ko mainit niya rin akong tatanggapin. Gaya ng pagtanggap sa akin ng nanay mo. Sa totoo nga niyan mas malapit ako kay tatay kaysa kay nanay. Di bali pagsasabihan ko si tatay. Parang mabait naman ang nanay mo. Bakit hindi parehong malapit ka sa mga magulang mo? May pagka-control freak si nanay. Gusto niya kung anong gusto niya. Yun na dapat ang sundin ka agad. Parang puppet kami sa kanya nun. Dahil maraming bawal. Yun din ang dahilan kung bakit umalis ako na walang paalam sa kanila. Hindi naman niya yata gagawin ulit yun, di ba? Hindi lang ako sigurado. Sa ilang taon naming hindi nagkita, hindi ko na alam kung anong ugali niya. Siya nga pala, magpahinga ka muna dyan. Gigisingin na lang kita kung kakain na.
Doon lamang nakaramdam ng antok at pagod si Magda, kung kaya't tinabihan niya na sa higaan ng kanyang anak. Nagising na lamang ito nang gisingin siya ni Rolly. Bumangon ka na dyan, kakain na tayo. Hindi kasi pumayag si nanay na hindi tayo sabay-sabay kumain. Si Ella, nasan? Kanina pa bumangon. Nandun na siya sa labas kausap si tatay. Nabigla nga ako kasi close kaagad silang dalawa. Hindi na mahirapan si Ella na makapag-adjust dito. Ilang oras pala akong nakatulog. Nakakahiya naman sa mga magulang mo. Hindi na ako nakatulong sa paghahanda ng pagkain. Huwag mo nang alalahanin yun. Naiintindihan naman nila na pagod ka. Halika na. Tumayo ka na dyan. Bago sumunod sa asawa, ay inayos muna ni Magda ang kanyang higaan. Sinuklay nitong kanyang mahabang buhok at maayos na itinali. Lumabas na ito ng kwarto at doon niya naabutan si Ella na masayang kausap ang matanda sa harap ng hapagkainan. Nandito ka na pala. Akala ko'y bukas sa kami kakain. Pasensya na po kayo. Hindi ko po kasi namalayan ng oras. Ay, nako. Ayos na ayos lang ha. Huwag mo nang pansinin yung matandang yan. Halina kayo. Kakain na tayo. Nilagyan ni Tatay Ricardo ng kanin at ulam ang plato ni Ella. Kung kaya't hindi na ito nagawa pa ni Magda sa kanyang anak. Tinolang manok ang naging ulam nila ng tanghaliang yon. May mangilang-ilang prutas na naroroon sa mesa, tulad ng saging, pinya at banana. Nang makita ni Magda ang labas ng bahay nila, ay napansin nitong maraming tanim na gulay at prutas ang mag-asawa. Malayo nga lang ang iilang kabahayan na nakita niya. Kabaliktaran sa nakasanayan niyang buhay sa Maynila, kung saan pagkalabas ng kanilang bahay, ay may mga tao agad silang nakikita at nakakasalamuha. Wala pang nakitang kapitbahay si Magda buhat ng umagang yon. Tahimik silang kumakain sa hapag nang biglang palihim na hinila ni Ella ang manggas ng kanyang damit. Saka siya nito binulungan. Inilapit nito ng bahagyang kanyang katawan upang marinig ang ibinubulong ng kanyang anak. Ma, wala pong lasa yung ulam. Kainin mo na lang kung anong inihanda ng lola mo. Baka magtampong grasya. Napansin naman agad ni Nanay Linda ang pagtigil sa pagkain ng mag-ina. Nagtaka ito sa bulungan ng mag-ina kung kaya't ibinaba nito ang kubyertos na hawak na siyang napansin agad ng dalawang lalaki. Napatingin ito sa kanila. May problema ba, Apo? Mabilis namang napailing si Ella at yumuko. Tiningnan naman ng matanda si Magda upang siyang sumagot sa tanong niya. Wala naman po. Ano lang, hindi pa kasi sanay si Ella sa mga ulam na ganito. Hindi mo ba nagustuhan ang niluto ko, Apo? Ano bang gusto mong ulam? Ipagluluto kita. Yan! Sinasanay niyo kasi sa kung anong pagkain sa Manila. Dapat, ang kinakain niyan, yung mga masusustansyang pagkain para iwas sakit. Kung ano man po ang kinakain natin dito noon, ganun din po pinapakain namin sa kanya. Nagluluto po ng gulay ang asawa ko. Sadyang naninibago lang po sa Ella sa luto niyo dito sa atin. Ay nako, wag na nga kayong magtalo sa harapan ng pagkain. Aalis ang grasya. Ako nang bahala rito sa apo ko. May gusto ka bang kainin, Ella? Magsabi ka na lang sa lola. Sasagot na sana ang bata, ngunit kinurot siya ng kanyang ina kung kaya't napailing na lamang ito. Tumulo ang kanyang luha na siya namang nakita ni Nanay Linda. Agad siya nitong nilapitan at inalo. Umiiyak tuloy ang apo ko. Napaka-stricto nyo talagang mga lalaki kayo. Minsan na nga lang umuwi dito sa atin ng bata, abay pinaghihigpitan nyo pa. Naku po, ayos lang po yan si Ella. Kumakain naman po kasi yan ng kung anong nakahain. Ngayon na nga lang ako nag-aasikaso sa nag-iisang apo ko. Pero bakit parang pinagdadamutan nyo pa ako?
Bahala nga kayo dyan. Pinagkakaisahan niyo ko. Ayoko nang kumain. Padabog na umalis ang matandang babae sa lamesa. Nay, hindi naman po sa ganon. Hayaan mo na siya, Magda. Hindi pa ho nangangalahati si Nanay Linda sa pagkain. Baka po malipasan po siya ng gutom. Marunong siyang umalis at magdabog. Dapat, marunong din siyang magkain ng sariling pagkain. Pero itay, Iyaan mo na muna siya, mahal. Ganun lang talaga si nanay. Kahit sa mahabang panahong hindi kami nagsama, hindi pa rin nagbabago ang kanyang ugali. bumaling naman ang matandang lalaki sa tahimik na si Ella. Pilit nitong inubos ang pagkain na nasa kanyang harapan. Malambot ang ekspresyon ng matandang lalaki nang mapansin ito ni Magda. Matabang ba ang luto ng lola mo, ha, Ella? Pagpasensyahan mo na. Tumatanda na kasi. Kaya nag-iiba na ang kanyang panlasa. Kainin mo na lang muna ang niluto niya. Di bale, sa susunod, ang mama at papa mo na lang ang magluluto para sa iyo. Sa mga sumunod na araw nga, ay sina Rolly nang naghanda ng pagkain nilang mag-anak. Kulang ang mga Ricardong naroroon, kung kaya't naisipan ng mag-asawa na pumunta sa palengke upang bumili ng uulamin nila maging ng mga sangkap na kakailanganin nila sa pagluluto. Iniwan ng mga ito si Ella sa matandang lalaki na nagpapakain ng baboy sa likod ng kanilang bahay. Hindi nila mahagilap si Nanay Linda, kung kaya't hindi na sila nakapagpaalam sa matandang babae. Nang dumating ang mga ito sa palengke, ay pinagtitinginan sila ng iilang tinderang naroroon. Naiilang man ay taas noong namili ang mga ito ng isda at karne. Hindi na sila bumili pa ng gulay dahil punong-puno ng mga gulay ang kanilang bakuran. May iilang nakakilala sa lalaki, kung kaya't medyo natagalan ang mga ito. Nadatnan nilang mag-asawa na nasa hapagkainan ng kanilang anak na si Ella, kasama ang matandang lalaki. Sabay na kumakain ang mga ito. Napansin naman agad ni Magda ang pagiging malapit ng mga ito sa isa't isa, kung kaya't kahit papaano ay nawala ang kanyang pagkabahala na hindi sila matatanggap ng pamilya ng lalaki, lalong-lalo na si Ella. Nasaan pala si nanay, tay? Kanina ko pa siya hindi nakikita. Lagi na lang wala dito ang nanay mo. Kung saan-saan kasi siya nagsususuot. Siya nga pala, may binigay na ulam dito si Belen, kung kaya't pinakain ko na ang apo ko. Hindi pala nakakapag-almusal si Ella, kaya maaga ko nang pinakain. Pasensya na po, itay. Nakasalubong kasi namin ang mga kaklase ko noong high school, kaya ganun. Napatango na lamang ang matandang lalaki sa tinura ni Rolly. Dinala na lang ni Magda ang kanilang mga pinamili sa kusina upang magsimulang magluto. Kinagabihan ay nasa labas ng bahay si Magda upang maglakad-lakad dahil katatapos lamang nilang kumain. Si Rolly ang nagpresintang maghugas ng plato. Nagulat na lamang si Magda nang biglang pumasok si Nanay Linda sa loob ng bakuran. Gabi na ito dumating sa kanilang bahay. Nabigla ang matanda noong makita niya si Magda sa labas ng bahay. Saan po kayo galing, Nay? Gabing-gabi na po Ginulat mo naman ako, Magda. Diyan lang sa unahan, nakipagtsismisan. Ay, kilala mo ba yung anak ni Maribeth? Si Maribeth yung pumunta dito nung nakaraan. Sino po doon? Yung maputi? Ay, hindi. Yung mahaba ang buhok. Hindi mo yata siya kilala eh. Basta ayon sa mga usap-usapan, abay buntis daw. Napakabata pa noon. 16. Ay, iba na talaga ang kabataan ngayon. Paano na raw po ang bata? May ama po ba yung bata? Ay, yan na nga ang problema, iha. Kasi hindi raw siya pinanindigan ng lalaki. Balak na lang daw ipalaglag ni Maribeth yung bata. Kawawa naman po yung baby. Ilang buwan na po ba? 4 na buwan na yata. Napailing na lamang ang matandang babae.
biglang pagpapakita ng pagkadismaya nito. Nakarinig sila ng mabibigat ngunit marahang mga yapak sa balkonahe ng kanilang bahay. Nang lingunin nito ng babae, ay nasilayan nila si Tatay Ricardo na nakasilip sa kanila mula sa itaas. Napatikim na lamang ito nang makita siya ni Magda at ni Nanay Linda. Sino yung buntis sa sinasabi mo, ha? Basta talaga buntis, sabay ang talas ng tenga mong matanda ka. Ay, sino nga ang buntis? Yung anak nga ni Maribeth. Napatingin na lamang sa malayong matandang lalaki. Sa isip ni Magda ay baka gusto nitong magkaapo ulit. Ilang linggo niyang pinag-isipan kung bubuksan niya bang usapin yon sa kanyang asawa. Naging abala kasi ito dahil nakahanap na siya ng trabaho sa construction. Isang gabi, nang masaktuhang hindi pa natutulog ang kanyang asawa, ay kinausap niya ito. Mahal, sa tingin mo gusto ng mga magulang mo na magkaapo ulit? Paano mo naman nasabi yan? Wala lang, pakiramdam ko lang. Hindi kasi nila nakitang lumaki si Ella. Sundan kaya natin si Ella, mahal? Wala pa nga tayong sariling bahay, mahal. Wala akong matinong trabaho. Maliit lang kita ko sa pagkukonstruction. Nag-aaral pa si Ella. Hindi kaya ng budget natin na magkaroon ng isa pang anak. Napakaseryoso mo naman, mahal. Alam ko naman yung priorities natin. Gusto mo na ba dito? Mahal nila nanay si Ella. Ako naman, alagang-alaga nila. Ano pa pang hahanapin ko? Mag-iipon lang ako. Tapos aalis tayo dito. Gising na gising si Rolly ng gabing yon. Hindi siya makatulog dahil sa sinabi ng asawa. Nang masiguro niyang tulog ng kanyang asawa, ay lumabas siya sa kanilang kwarto upang magpahangin sa labas. Sa hindi kalayuan, ay napansin niya ang figura ng isang babae na papalapit sa kanilang bahay. Hindi siya napansin ng babae. Nagmasid muna ito ng matagal sa paligid bago binuksan ang tarangkahan ng kanilang bakod. Tinawag siya ni Rolly na siya namang ikinapiksi ng babae. Saan ka ba nang galing, Nay? Ginabi ka na naman Ay, sa bahay nila Maribeth. Nagkwentuhan lang kami ng mga bagay-bagay. Ibang klase talagang chismisan yun, Nay. Inabot ka ng 11:00 ng gabi. Sa isip ni Linda ay nangyari na sa kanyang tagpong yon. Ang pinagkaiba lang ay si Rolly ang kasama niya sa labas ng bahay. Biglang sumulpot ang matandang lalaki na sa tingin niya ay matagal nang nakikinig sa usapan nilang mag-ina. Ano ang tinitingin-tingin mo dyan, matanda ka? Abay, napaka-chismoso mo din, ano? Mag-asawa nga kayo. Di naman ako nakikinig Sadyang narinig ko lang ang pinag-uusapan niyo. O siya, tama na yan. Pumasok na at matulog na. Dito muna ako sa labas, magpapahangin. Umalis na lamang ang mag-ina. Naiwan sa labas si Ricardo na abala sa pagnamnam ng malamig na hangin ng gabi. Nagising na lamang si Magda na wala ang kanyang asawa sa kanyang tabi. Tulog na tulog ang kanyang anak sa tabi nito. Dahil na rin sa pagkauhaw ay lumabas ng kwarto si Magda upang uminom ng tubig sa kusina. Hinahanap niya ang kanyang asawa, ngunit wala siya roon. Lumabas na lamang si Magda ng bahay upang hanapin ang kanyang asawa. Ngunit ang kanyang nakita ay ang figura ni Tatay Ricardo na papunta sa masukal at madilim na kagubatan. Nawala ang matanda sa kadiliman ng gabi. Sinundan ni Magda ito, ngunit hindi niya na ito nakita. Nagtayuan ang kanyang mga balahibo sa katawan nang maramdaman niyang may dumaan sa kanyang likod. Wala siyang nakitang kung anong kakaiba nang lingunin niya ito. Nakarinig siya ng mga kaluskos, kung kaya't dali-dali siyang bumalik sa kanilang bahay. Saan ka ba galing? Diyan lang sa unahan. May tiningnan lang. Anong oras na ho? Paano kung may mangyari sa'yo? Hindi ka pa naman taga rito. Sino naman ang mananakit sa akin dito? Mas nakakatakot nga sa Maynila, no? Sa susunod, huwag kang lalabas ng ganitong oras. Maraming paghala-gala rito.
Ang praning mo talaga. Basta sundin mo na lang ang bining ko. Para din naman sa'yo to. Lalo na kay Ella. Baka mabalitaan ko na lang may nangyari na sa kanya. Masusunod po, kamahalan. Nagtataka man ay isinawalang bahala na lamang ni Magda ang biglaang pagkawala ni Tatay Ricardo sa kagubatan. Sa mga sumunod na araw ay natapos ni Rolling bahay na ginagawa niya kasama ang iilang karpintero na kakilala niya. Dahil walang ibang gaanong trabaho siyang nakita sa kanilang lugar, ay nakipagsapalaran nito sa Maynila. Nung unay ayaw pa sanang pumayag ni Magda na lumayo ang kanyang asawa. Ngunit nakumbinsi rin siya agad nito sa tulong ni Aling Linda. Sinigurado nito na hindi sila pababayaan ng kanilang anak na si Ella. Ilang araw ang lumipas, buhat noong lumuwas si Rolly sa Maynila upang mag-apply ng trabaho. Doon naranasan ni Magda ang unti-unting pag-iiba ng ugali ni Linda. Lagi nitong kinukontra ang mga desisyon ni Magda. Isa na rito ang pagpapalaki at pag-aalaga sa kanyang anak na si Ella. Ay, lagi na lang bang babad sa cellphone yung apo ko? Hindi na halos kumakain kung walang cellphone. Abay, anong klaseng ina ka? Nay, minsan lang naman po. Hindi ko naman po pinapayagan lagi si Ella. Ay, hindi pwede yan. Dapat siyang makipaglaro doon sa labas kasama ang mga bata. Anong makukuha niya dyan sa cellphone na yan? Yung anak ni Mirna, ayun, nabaliw kaka-cellphone. May limitasyon naman po ang pagpapagamit ko ng cellphone kay Ella. Ay, basta, hindi ako pumapayag. Nasundan pa ng nasundan ang pagdidesisyon ni Linda sa kanilang mag-ina. Narinig niya ang matandang babae na binabalaan ang kanyang anak mula sa paglapit nito kay Tatay Ricardo. Ella, huwag kang lumapit dyan sa lolo mo ha. Matanda na kasi yan. Naaalala mo ba ang tinuro ko? Huwag basta-basta lumalapit sa lalaki. Hindi lahat mapagkakatiwalaan. Nay, bakit naman po pati si tatay dinadamay niyo? Lolo po niya si Tatay Ricardo. Huwag naman kayo magtanim ng ganyan sa utak ng bata. Pinag-iingat ko lamang siya. Anong masama doon? Mabuti nga't may malasakit ako. Hindi katulad ng ibang biyanan dyan. Dapat nga'y magpasalamat ka. May isang beses na hindi nakapagtimpi si Magda. Nasagot nito ang matandang babae na siyang pinag-awayan nilang magbiyanan. Noong araw kasing yun ay napabalitang nakuna ng anak ni Maribeth. Labis ang panlulumo niya sa balitang kanyang narinig. Hinanap niya si Ella ngunit hindi niya ito nakita sa loob ng kanilang bahay. Nang dumating ito ay agad niyang hinablot ang kamay ni Ella na siyang nagpaaray dito. Saan ka na naman ang galing na bata ka? Bakit hindi ka man lang nagpaalam sa akin? Anong oras na Paano kung may mangyari sa'yo sa daan? Huwag mo ngang sakta nag-apo ko. Ako naman ang kasama niya. Ano naman ang problema doon? Nay naman, ako rin naman po ang ina ni Ella. Parang tinatanggalan niyo naman po ako ng karapatan sa anak ko. Ba't sumasagot-sagot ka na? Ang kapal naman ng mukha mo. Pinatira ko na nga kayo rito sa pamamahay ko. Tapos ganyan pa ang igaganti mo sa akin. Bakit po may sumbat, nanay? Anak ko po si Ella. Apo mo lang po siya. Hindi ito pinansin na matanda. Dire-diretso itong pumasok sa loob ng kanilang bahay kasama si Ella. Sa hapagkainan, hindi kumakain ang kanyang anak. Matamlay ito kung kaya't nag-aalala si Magda. Nadagdagan ang kanyang pag-aalala nang minsang gabihing umuwi si Ricardo at Ella. Tinatanong niya ang kanyang anak ngunit hindi ito sumasagot. Timing na wala si Linda nang kausapin ng matandang lalaki na may ginagawa sa kanilang bakuran. Tay, saan po kayo galing ni Ella nung isang araw? Kailan ba? Yung Biyernes? Opo. Bakit po ginabi na kayo? Nawili kasi siyang maglaro kasama yung apo ng kumpare ko. Ganun po ba, itay?
Pwede po bang sa susunod, ipagpaalam niyo muna si Ella kung aalis kayo? Nag-aalala rin po kasi ako sa kanya bilang nanay. Naiintindihan kita, Magda. Huwag ka mag-alala dahil sa susunod ipapaalam ko na siya. Kumusta nga pala si Ella? Hindi ko siya nakikitang lumabas ng kwarto. Kumain na ba siya? May sinat po. Napainom ko na po siya ng gamot. Napatango na lamang ang lalaki, saka ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Napagdesisyonan ni Magda na magtanong-tanong sa mga taong naroon. Ang sabi ng iilan ay hindi nila nakitang pumunta doon si Ella at Ricardo, bagay na ikinabahala ni Magda. Kung hindi sila nagawi dito, saan? Umuwi si Magda na bigong malaman kung saan ang galing si Ricardo at ang kanyang anak na si Ella. Nag-aalala ito sa kalagayan ni Ella. Ilang araw na ang kanyang lagnat kung kaya't kailangan niyang dalhin ito sa ospital, bagay na pinagtalunan nila ni Linda. Ospital? Ano ka mayaman? Halamang gamot ang kailangan ng apo ko. Abay ang arte mo naman talaga. Ilang araw na po kasi ang lagnat niya, Inay. Baka pumapano pa siya. Ay, saan ka kukuha ng pera, Aber? Lahat ng ipon namin dito, ipinadala na kay Rolly sa Maynila. Abay, dagdag isipin ka pa ng anak ko. Anak na po kasi namin ang pinag-uusapan dito. May kilala kong hilot. Doon tayo pumunta. Gagaling din naman agad si Ella. Dinala nga ng mga ito si Ella sa bahay ng hilot. Binigyan na lamang sila nito ng halamang gamot na kailangang ipainom sa batang babae. Inumin mo ito, Ella. Masarap yan. Lalakas ka dyan. Mabilis na umiling si Ella. Saka tinabig ang basong may lamang likido na siya namang natapon. Pinandilatan siya ng mata ng matanda. Ay, napakaswail mo talagang bata ka. Manang-mana ka sa tatay mo. Ano po ba yan, Ay? Hindi naman gumagaling si Ella dyan sa pinapainom mo eh. Mas lalong lumalala pa ang lagnat niya at pagsakit ng tiyan niya. Huwag kang mangingialam. Alam ko ang ginagawa ko. Ito rin ang pinapainom ko kay Rolly noon. Iba po kasing nakasanayan ng katawan ni Ella. Hindi ho tinatanggap ng katawan niya ang lahat ng mga gamot ninyo. Ilang linggo na ho yung sakit niya eh. Hindi pa rin siya gumagaling hanggang ngayon. Magtiwala ka lang sa gamot ko, Magda. Ay kaya hindi gumagaling ang apo ko eh. Ikaw mismo itong kumukontra sa paggaling niya. Nangangayayat na po ang anak ko, Inay. Huwag niyo na pong ipainom yan. Magpapa-ospital na lang po kami. Ay, leche. Manahimik ka, Magda. Abay, naiirita ako dyan sa kaniniklamo mo. Napatahimik na lamang si Magda. Padabog na lumabas ng bahay si Linda kasama ang matamlay nitong anak. Akala nito'y dadalhin ang kanyang anak sa ospital, ngunit nagkamali siya. Dinala niya ito sa loob ng kagubatan na agad namang sinundan ni Magda. Nay, anong ginagawa mo dyan? Nay! Hindi siya ang biyanang nakilala niya. Isa itong halimaw na nasa anyong tao. Pumasok ito sa loob ng isang malaking silid. Naghanap siya ng pwedeng silipan upang makita niya kung ano ang nangyayari sa loob ng silid na yon. Narinig niya ang usapan ni Ricardo at Linda. Ilang buwan ko nang pinapainom ng gamot yung si Ella, pero bakit hindi pa rin siya nagiging gaya natin? Huwag mo na lang kayang gawin ang pinaplano mo. Magagalit si Rolly sa ginagawa mo. Para rin naman sa lahi natin ang ginagawa ko. Kung hindi lang sana siya nagmatigas noon, baka isa na rin siyang ganap na aswang. Magdahan-dahan ka nga sa sinasabi mo. Baka may makarinig sa'yo. Baka hindi pa nakikitaan ang sintomas ng pagiging aswang si Ella. Dahil hindi naging aswang ang kanyang ama. Imposible. Kahit na hindi ganap na naisaling ko ang bato kay Rolly, may dugo ko pa rin nananalaytay sa katawan ni Ella. Kailangan ko pang gumawa ng ilang gamot. Kailangang maging aswang si Ella.
Napaatras si Magda sa narinig. Hindi niya namalayan na nakatapak pala siya ng tuyong sanga ng kahoy. Sa isang iglap lamang ay nasa kanyang harapan ang matandang aswang. Sa labis na takot at pagkagulat ay napasalampak na lamang ito sa lupa. Tiningnan siyang mabuti ng babae. Titig na titig ito sa kwintas na kanyang suot. Kaya pala napakapamilyar mo nung una tayong nagkita. Ikaw pala ang anak ng walang hiyang Lucille na yon. Paano niyo po nakilala si nanay? Sino po kayo? Anong ginagawa niyo sa kanya? Kung nakinig lang sana siya sa akin, baka buhay pa siya hanggang ngayon. Nakakasuka mang aminin. Naging matalik kong kaibigan si Lucille. Halos hindi kami mapaghiwalay na dalawa sa sobrang pagiging malapit namin sa isa't isa. Bawat galaw ko ay alam ni Lucille. Ganon din ako sa kanya. Ngunit dahil sa tatay mo, nagbago ang lahat. Nakakasuklam. Inilayo ba naman niya sa akin si Lucille? Umatungal ito ng iyak na parang bata. Dinuro niya si Magda. Pagkatapos ay galit na galit niya itong nilapitan. Ikaw, wag mo kong hahadlangan sa plano ko. Wag mong gayahin ang tatay mo. Hindi tama ang ginagawa mo. Wag mong idamay si Ella sa kabaliwan mo. Ikinulong siya ni Linda sa isang bodega na malapit sa siliding yon. Nagpaiwan naman si Ricardo sa kamay ibinigay na cellphone sa kanya. Hetong telepono, tawagan mo si Rolly para masundo niya kayo. Yan lang ang may tutulong ko sa'yo. Pasensya na. Malaking bagay na po ito, Itay. Maraming salamat po. Itago mong mabuti yan. Kapag nahuli tayo ni Linda, nako, pareho tayong masasaktan. Alis na ako ha. Tutulungan ko kayo hanggang sa aking makakaya. Kumapit lang kayo at magpakatatag. Tinawagan nga nito ang kanyang asawa. Nang tuluyang nakalayo si Linda, ipinaliwanag nitong lahat ng nangyari sa kanila. Iyak ng iyak si Magda sa loob ng isang madilim na bodegang yon. Sa kabilang banda naman ay nagmamadaling umuwi si Rolly sa kanilang probinsya. Yon ang ikinatatakot niya. Ang pamanahan siya ng lahing aswang. Ayaw niyang mangyari yon kay Ella. Naabutan niyang nasa labas ng bodegang kanyang ina. Kasama nito si Ella na wala na sa wisyo habang karga ng kanyang ama. Nay, ano bang ginawa niyo? Hindi ba't nasabihan ko na kayo? Huwag niyong gagalawin si Ella. Ano ang hindi niyo naintindihan sa sinabi ko? Rolly, mahal, tulungan mo kami o kahit si Ella na lang. Patakasin mo si Ella sa impyernong lugar na ito. Manahimik kang letseng babae ka. Huwag kang makinig sa kanya, anak. Ako ang nanay mo. Halika, anak. Magparami tayo ng ating lahi. Tanggapin mo na ang pamana ko sa inyo ni Ella. Iniabot ni Linda ang kamay ni Rolly na agad naman itong ibinigay. Halos manghina si Magda sa kanyang nakita. Nawalan siya ng pag-asa na makakaalis pa siya sa lugar na yon. Ang kanyang asawa, ang nag-iisa niyang kakampi, ay tinalikuran siya. Nagmakaawa ito sa kanyang asawa. Pilit siyang kumakawala sa malaking lubid na nakatali sa kanyang katawan. Huwag mong gawin sa amin to ng anak mo. Rolly, nagmamakaawa ako. Rolly, mahal, naaalala mo ba ako? Ako to. Ako yung asawa mo, ang ina ng anak mo. Rolly! Huwag kang makinig sa kanya, anak. Halika na. Sumama ka kay nanay. Papalakasin natin ng ating lahi. Pawang naging sunod-sunuran na lamang si Rolly sa naisin ang kanyang ina. Maging si Tatay Ricardo na naroroon ay walang nagawa upang matulungan si Magda. Nagtama ang mga mata nila ni Rolly. Saka nagpakita ng pagkadisgusto sa anak. Hindi nito akalain na magagawa sa kanya ng kanyang anak na walang bayag.
Nauna siyang lumabas sa mag-ina. Nilisan niyang madilim at nakakasakal na lugar na yun. Kinagabihan ay kitang-kitang malaking buwan sa kalangitan. Yon ang tamang pagkakataon upang maipasa ni Linda ang kanyang pagkaaswang kay Ella. Ginagawa lamang yun ng malalakas na aswang sa pamamagitan ng orasyon at ritual. Ibang-iba ito sa paraan ng mga karaniwang aswang na ipinapasa lamang ang itim na bato sa oras ng kamatayan na matandang aswang. Sa gagawin ni Linda ay maisa sa katuparan nitong kanyang matagal nang mithiin. Hindi lamang si Rolly ang magiging isang aswang, kundi ay ang kanyang apo na si Ella. Hinintay nitong na pumatak ng hating gabi bago maisagawa ang ritual. Suot nila ang isang itim na kasuotan na nababalot ang kanilang buong katawan. Sa kabilang banda naman ay nakasuot ng puting bestida si Ella. Naguguluhan ito sa nangyayari sa kanyang paligid. Hinahanap niya ang kanyang ina, ngunit wala ito sa silid na iyon. Maraming kandilang nakatirik sa silid kung nasaan sila naroroon. Sa harapan niya ay may mga simbolong nakasulat sa dingding na ikinagulat ni Ella dahil baliktad ang krus na nakasabit. Tinamaan ito ng liwanag ng buwan, kung kaya't malinaw na nakita ni Ella na dumadaloy ang pulang likido doon. Naiiyak na siya sa pinaghalong takot at paggalito. Ang tanging nasa isip na lamang niya ay ang kanyang ina. Ang huling naaalala niya ay ikinulong sila ng kanyang ina sa isang madilim na lugar. Pinagmasdan niya ang buong lugar at doon niya nakita si Linda na umuusal ng orasyon na hindi niya maintindihan. Napahawak siya sa kamay ng kanyang katabi. Ang kanyang lolo Ricardo yon. Marahang pinisil na matandang lalaki ang kanyang kamay, saka sinenyasan siyang tumahimik. Ngayon na ang tamang oras. Dalhin niyo rito si Ella. Huwag na lang kaya ngayon. Masyado pang bata si Ella. Bakit hindi mo na lang gawin ang ritual kung saan nasa tamang edad na siya? Para ano? Para magaya sa kanyang ama. Hindi ako makapapayag na maulit muli ang nangyari noon. Tama na ang isang pagkakamali. Maging mabait na bata ka, apo, at sundin mo lahat ng sasabihin ni Lola. Ayoko na po rito. Inagaw ni Linda ang kamay ni Ella, saka sinugatan ang kamay nito. Napaigik na lamang sa sakit si Ella. Hindi niya nabawi ang kanyang kamay dahil sa higpit ng hawak ng matandang babae. Pinatulo nito ang dugo sa isang kupetang may laman. Nang wala ng dugong tumutulo, ay sa kanya namang kamay ang kanyang sinugatan. Ang kanilang dugo ni Ella ay naghalo sa loob ng kupeta. May inilagay itong iilang mga sangkap na hindi pamilyar kay Ella. Ang huling inilagay ng matanda ay ang itim na bato na iniluwa niya mula sa kanyang bibig. Dinuraan niya muna ang kupeta bago inilagay ang maliit at itim na bato. Mariing hinawakan ni Linda ang panga ni Ella upang painumin ang mga likidong nakahalo sa kupetang yon. Eriko po, bitiwan niyo na po ako, Lola. Ibalik niyo na po ako kay Mama. Sinampal ng malakas na matandang babae ang nagpupumiglas na si Ella. Pinabalaan kita. Sa oras na matapon ang laman ng hawak kong ito, ay siya ring katapusan ng nanay mo. Maliwanag. Ngayon, pumili ka. Iinumin mo ito o papatayin ko sa harap mo ang walang kwentang babaeng nagbigay ng buhay sa'yo. Humihingos at mabilis na umiling si Ella sa matandang babae. Inagaw nito ang kupetang hawak niya. Gagawin ko po ang lahat ng gusto niyo. Basta wag niyo lang pong sasaktan ang aking ina. Napangiti ng malaki ang matandang aswang nang marinig nito ang binitawang salita ni Ella. Dire-diretso nitong ininom ang nasa kupetang hawak niya. Wala siyang itinira. Halos lumundag sa tuwa si Linda nang makita niyang naubos nito ang laman ng kupeta. Kabaliktaran ang nararamdaman ni Ella. Halos bumaliktad ang kanyang sikmura dahil sa lasang hindi nito maintindihan. Mas nanaig doon ang pait na alam niyang kahit kailan
ay hindi na matatanggal sa kanyang panlasa. Teka, bakit hindi pa rin nag-iibang yung anyo? Dapat ngayon mismo'y nasa anyong aswang na siya. Anong nangyayari? Dahil hindi niyo siya apo. Anong ibig mong sabihin? May nagkukunwari bang si Ella? Hindi niyo pa rin ba maintindihan, Nay? Hindi mo kadugo sa Ella. Hindi ako ang tatay niya. Nakilala ko si Magda nung 2 taong gulang pa lamang si Ella. Tonta! Niloko mo ko! Niloko niyo ko! Anong klaseng anak ka? Anak ko si Ella. Yun ang totoo. Hindi naman laging dapat kadugo ang maging ama. Ako ang tumayong ama kay Ella. Kahit pagbali-baliktarin mo ng mundo, ako ang ama ni Ella. Wala kang kwentang anak! Nagpalit ng anyo si Linda dahil sa galit na nadarama. Nag-anyong halimaw ito na may mahabang kuko, mapupulang mata at may matalim na mahabang dila. Bigla nitong sinunggaban si Rolly, ngunit humarang si Ricardo. Umalis na kaya. Dalhin mo na si Ella at ako na bahala dito. Pero tay, paano ka? Huwag mo na akong alalahanin. Matanda na ako. Nagawa ko na ang lahat ng gusto ko. Panahon naman para ikaw ang magpakatatay. Alagaan mong mabuti ang apo ko. Mahal na mahal ko yan. Nilabanan na lamang ni Rolly ang kanyang emosyon. Saka lumabas ng silid na yon. Buhat-buhat niyang walang malay na si Ella. Maputla ito at mapapansin kaagad ang kanyang pangangayayat. Mahigpit na niyakap niya ito saka dinala sa ligtas na lugar. Nang mailapag niya si Ella, ay agad niyang binalikan ang kanyang asawa na nakakulong sa isang bodega. Nagulat ito nang biglang bumukas ang pintuan. Nang tumama ang liwanag ng buwan sa mukha ni Rolly, ay doon lamang nakahinga ng maluwag si Magda. Niyakap niya ito ng mahigpit. Dumiretso ang kanyang tingin sa kanyang likuran. Hinahanap nito ang kanyang anak na si Ella. Nasaan si Ella? Nasaan ang anak natin? Wala na tayong oras. Halika na. Umalis na tayo. Nasa ligtas na lugar na si Ella. Bago pa sila tuluyang makalayo, ay nakarinig sila ng malakas na kalabog sa loob ng malaking silid na yon. Umaatungal ang mga nilalang na naroroon. Ang isa sa kanila ay impit na napaungol dahil sa sakit na kanyang naramdaman. Hinila ni Rolly ang kanyang asawa papalayo upang puntahan si Ella. Nang makalabas sila ng gubat, ay doon na lamang sila nakarinig ng malakas na pagsabog. Nasunog ang malaking silid na yon na siyang dinadasalan ni Linda. Hingal na humiga sila sa isang patag na lugar. Pinagmasdan nilang mag-asawang kanilang anak na mahimbing na natutulog. Nagkatinginan na lamang ito at malalim na napabuntong hininga. Makalipas ang isang araw, ay natagpuan ang bangkay ni Ricardo at Linda sa gitna ng gubat. Magkayakap ang mga labi nito sa isa't isa. Ang haka-haka ng iilang naroroon ay prinotektahan ni Ricardo si Linda. Kabaliktaran sa tunay na nangyari. Alam ni Magda na ginawa yun ni Ricardo upang maprotektahan sila laban sa matandang aswang. Matapos ilibing ang kanilang mga labi, ay binaybay ng mag-asawang daan patungong Maynila, ang lugar kung saan sila ligtas at malayo sa aswang. Naramdaman ni Magda na gumagalaw ang kanyang anak. Mahaba-haba na rin ang naging tulog nito. Ma, malapit na ba tayo sa probinsya nila, Papa? Nagkatinginan ng mag-asawa. Si Rolly ang sumagot sa tanong ng kanyang anak. Hindi na tayo tutuloy dun, anak. Hindi ba't ayaw mong malayo sa mga kalaro mo? Napatango na lamang ito sa kaniyakap si Rolly. Naguguluhan man si Magda sa pagkawala ng alaala ng kanyang anak, ay ipinagpapasalamat na lamang niya ang mga nangyari. Mabuti pang ibaon na lamang natin sa limot ang lahat. Aniya sa kanyang isipan.